nganong importante man atong mailhan si Ginoong Hesukristo. Unsa may makuha nato niya. Sumala sa ilang giawit, knowing you, Jesus. Unsa ka importante sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, nganong gikinahanglan nato mailhan si Ginoong Hesukristo. Atong pagabasahon usa ang John 5:39. Praise the Lord. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Nganong gusto man ni Lord Jesus mailhan nato siya. Ug ngano man gusto ni Lord Jesus atong pagatukion ang iyahang pulong. Bakit gusto ng ating Panginoong Hesukristo makilala natin siya? Bakit gusto ni Lord Jesus mag-search tayo sa kanyang banal na salita? Unang-una, para makilala natin siya. Ano ang gusto ng Diyos ihatid sa atin? Sinabi dito, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life. Gaano ka-importante itong you think? Yung mag-isip ka na meron kang buhay na walang hanggan. Hindi nyo ba alam gaano ka-importante yung ating kaisipan? Bakit? Si Bradsilio, bakit niya naasawa si Sister Rose? Dahil inisip niya si Sister Rose. Diba? Ganun lang yan. Si Brother Hermogenes, bakit naasawa niya si Sister Juby? Dahil inisip niya si Sister Juby. Bago naging engineer, ang sino man, inisip niya muna yung about engineering na gusto niyang kunin. Ganon ang power of think. Pag ano yung inisip mo, ang siya ring magaganap. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, let us think eternal life. Para maangkin natin yan. Para darating tayo dyan. Bakit? Ayan ang inisip mo eh. Sino magbibigay sa atin sa ating kaisipan to think eternal life? The Scripture. Ang Holy Scripture. Yung mga nag-migrate sa Amerika, nag-migrate sa Canada, nag-migrate sa Australia, nag-migrate sa Japan, nag-migrate sa Russia, Pilipino ka, bago ka nakarating doon, di ba inisip mo muna yun? Ano mang profession mo ngayon, inisip mo muna yan. Meron kang project ngayon, bago mo ginawa yung project na yan, inisip mo muna yan. Kaya, napakahalaga, makilala natin si Kristo Jesus kasi gusto niya magkaroon tayo ng isip that we have eternal life. Hindi lang to think it in imagination, hindi lang to think it just like dreaming, hindi lang to think about it just for a meditation. No, so that you might have such eternal life. Para meron ka, para magkakaroon ka, para makarating ka sa everlasting life na yan. Hindi nyo ba alam gaano ka quick yung buhay natin sa sanglibutang ito? We are like vapors, appeareth for a moment, afterwards disappear. Ganon ang buhay natin. Sana si lolo, sana si lola. On my part, sana si nanay ko, sana si tatay ko. Ganon din tayo. And I am already lolo. See? I am also a tatay. If my tatay and nanay gone, like a vapor, yan din mangyayari sa akin. Yan din ang mangyayari sa atin lahat. Kaya napaka-importante, mag-isip tayo ng eternal life. At kailangan mo hustong i-define what is eternal life. No more death, no more pain, no more poverty, no more end. Ganun. Eternal riches, eternal glory. Hindi ito pang inganyo ng Diyos. Hindi ito pang bubula ng Diyos. Hindi po ito
Pangluloko ng Diyos sa atin. This is real. Praise the Lord. Totoo ito. Tunay po ito. Bago nagkaroon ng ban, si Brother Jesse at saka si Sister Merly, nung nag-offer ang kanyang relative na kunin mo na yung ban na yan. Bahala ka na kailan ka magbayad. Di ba nag-isip mo na yan si Brother Jesse? Kung kukunin ba niya o hindi? Inisip niya na kunin niya, di nakuha niya. So, importante yung mag-think tayo, we have eternal life. Para marating natin yan. 100%. Kaya, wag nating iwala si Kristo sa buhay natin. Siya lang ang mag-i-inject sa ating isip na meron tayong eternal life. Pag walain natin si Jesus, walain natin ang Diyos sa buhay natin, sabihin ko po sa inyo, hindi ka makarating sa eternal life. Kasi siya lang yung nagbibigay sa atin ng idea, you have eternal life. You must think you have eternal life. Yung diablo ang mag-take over sa atin para tayo ihatid sa impyerno pag nag-refuse tayo mag-isip sa sinasabi ni Jesus Christ. Basahin natin yan. May mga tao na kasi ngayon, ayaw nila ang Diyos isipin. Ayaw nila si Jesus isipin. Ayaw sila ng knowledge. Pag sinabing knowledge, you think about it. Ayaw nila. Ano ang resulta? Ano mangyayari kung gawin natin ito? Basahin natin. Romans 1:28. Praise the Lord. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Yan. Ganon ang Diyos. Ang Diyos nag-offer ng buhay. Ayaw mo? Ilagay ka ng Diyos sa kamatayan. Ang Diyos nag-offer ng life. Ayaw mo? Doon ka sa kamatayan. Ang Diyos nag-offer ng blessing. Ayaw mo? Doon ka sa curse. Dalawa lang ang in-offer ng Diyos sa mundo. I set before you two things, life and death. Pag ayaw mo mag-isip ng eternal life, doon ka sa impyerno. Ganon. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, you must search the scriptures. You must know Jesus. Huwag ka nang humiwalay dyan kay Lord Jesus. Hindi siya maghinto sa atin to feed our souls, to give us knowledge, to give us understanding. Hindi siya maghihinto sa atin. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ, woman, whosoever drinketh this water shall thirst again. But woman, the water that shall I give unto you, you will never thirst again, because it shall be unto you a fountain of living water. Ganon. Ang knowledge kay Jesus Christ, hindi niya tayo magpakailan pa man pagugutumin. He will not suffer the righteous to be famished. Hindi niya pahayaan yung kaluluwa natin magugutom. Kaya, napaka-importante, knowing you, Jesus. Knowing you, Jesus. If you refuse to know Jesus because you do not want to retain God, Jesus in your knowledge, God will give you over to Satan. God will give you over to his enemy. God will give you over to do what is inconvenient, what is not proper, what is sinful, what is unrighteous, para papunta ka talaga sa impyerno. Ganon. Kaya napaka-importante. Pag mayabang mo yung profession mo, ayaw mo maglingkod, ipagpamayabang mo yung kayamanan mo, ayaw mong maglapit sa Diyos, ipagmayabang mo yung estado mo sa sanglibotang ito, I tell you, sabihin ko po sa inyo, we will regret pag ginawa natin yan. Magmahay kita, mabot ang panahon. Nga ang pagmahay baya sa mga mahulog na dito, wala nagikuan, solusyon. Mawag yun ay pirmigin na sulti sa Ginoo. Di ko gusto o mamatay ang makasasala. Nga nung magpakamatay manggiyod mo. Talikdi ang inyong mga sala. Buhatang matarong sa akong atubangan nga akong ipakita ninyo para mabuhi kamo.
No. Dili tao nagsulti ana, ang Dios naghimo natong tanan. Ang kamatayon nga iyang ginahisgutan, impyerno. Ang kinabuhing nga iyang gihisgutan didto sa kinabuhing dayon. Praise the Lord. Alam mo, pag nakikinig tayo ng Word of God, tapos kahit sigaw, isigaw, iklaro pa, tapos parang wala kang nakita, wala kang narinig, wala kang nasabtan, parang walang impact, rebukein nyo yan. May something na nag-hide. May something nagbablind sa inyo. Kailangan every word of God clear. Kailangan every word of God merong impact. Kailangan every word of God merong kang mapi-feel. Damang-dama mo. Praise the Lord. Para bang pagkain? Pag nagkasakit ang tao, may lagnat, kahit ano pang ilagay mo na pagkain, tapos yung dila niya meron ng ugam, sa kainit sa katawan, nagputi-puti na. Bisag unsa pang ihaon nimo din ha nga fried chicken, barbecue, salad, unsa din ang mga pagkaon, lechon, di na ganahan, way appetite. Muna spiritually mga anak sa Diyos. Come to Jesus. He will heal you. He will make you healthy. Para ang Word of God, feel ninyo ang, kung si Awi pa, yummy. Yummy daddy. Yummy mommy. Yummy daddy Lou. Yummy. Yan ang Word of God. Sweeter than honey and the honeycomb. Praise the Lord. Precious than any refined gold. Ito mo, nagpapataya na dyan sa mga gold mining. Nag-aagawa ng mga lungag na high grade. Precious kasi eh. Ang Word of God, they are precious than all of those. You may say gold, diamond. They are not comparable. Hindi sila makakumpara. Bakit? Anong mangyari sa atin kung di natin kilalanin ang Diyos? Na siya lang tanging magbibigay sa atin ng thought, pag-iisip na meron tayong eternal life. Para kung isipin natin ang eternal life, maangkin natin yung eternal life. Kasi kung nag-iisip ka ng eternal life, hihinto ka sa paggawa ng kasalanan kasi alam mo hindi ka makapasok sa langit. Kung nag-iisip ka ng eternal life, magpakabanal ka, magpakatuwid ka dahil yun lang makapasok sa langit. Ngayon kung ayaw mong mag-isip about God, about Jesus, ano ang tendency? Ano ang consequence? Basahin natin. 2 Thessalonians 1:8 and 9. Praise the Lord. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yan. Gadilaab nga kalayo. Dili ni kalayo nga kita mo mga technology karon. Nga tan-aw nimo sa kandila, murag kandila gasiga, pero pag duol nimo di tinuod. LED light di ay nya hikapo nimo wa gyud ka init-init. Ang impyerno in flaming fire. It's burning. It's so hot. Talagang mainit ito. Taking vengeance on them that know not God. Pagpanimalos, gikan sa Ginoo. Kibuhat ta ka, wa ka mo tahod nako. Kitagaan ta kag kinabuhi, akong kaaway imong gihigugma. Gibuhi ta ka, apan wala ka mo tuon ako. Out of His vengeance, silutan niya ang tanan. Mo na'y tinuod. Praise the Lord. Muna ayaw wag kang mag-isi-isi sa pakitungo mo sa Diyos. Wag mo itong anuhin. Gayahin sa ibang, sino yung binabastos mo, sino yung
take for granted mo lang, wag. Wag sa Diyos. Nagkakamali ka. Kakamali tayo pag ginawa natin yan. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Sa hindi nila pagkilala sa Diyos. Sa hindi nila pag-ila sa Diyos. Ang Diyos manimalus kanimo. Imposible. Wa ka kaila sa nagbuhat nimo, imposible. Ngano nahimo kang tao wa ka kabalo nga naay Ginoo. Wa nimo siya ilha. Naay gospel, naay word of God. Ayaw mo pa rin maniwala. God will take vengeance against them. Ngayon, meron pa. Palagay natin kilala mo ang Diyos. Alam mo ang Diyos. Pero and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So, yung hindi mag-obey sa gospel, dalawa. Either hindi ka talaga nakilala, kaya you have the knowledge how to obey. Or nakakilala ka, but you refuse to obey. Nakakilala ka, but you neglect to obey. Kasama ka dyan. Kasama ka dyan. Sa impyerno na yan. Who shall be punished with everlasting. This is not just for a moment. This is not just for a quick punishment. This is everlasting destruction from the presence of the Lord. It is the responsibility of God. Kung may maimpyerno man, it is God's responsible. Bakit ka na impyerno? Kung may malangit man, it is God responsible. Bakit may malangit? Siya ang nagja-judge sa atin lahat. Siya ang finality natin. Kaya kailangan natin siyang kilalanin, ibigin ng husto. Yan ang mangyayari. Ano pa? Basa, Hosea 4:6. Praise the Lord. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou should be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Yan. Ayaw gyud kalimti ang balaod sa Diyos. Ayaw gyud kalimti ang sugo sa Diyos. Kay kung kalimtan nimo na, magkulang ka. Bisan na memorize nimo na, nahibaluan nimo na, pero gikalimtan nimo sa pagbuhat, still you are lacking. You are incomplete. It is undone. It is unfinished. It is incomplete. Useless. You will be destroyed. My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya gusto ko lahat magtira dito. Pag may devotional tayo, punta kayo dito. Praise the Lord. Kung maaga kayong umaalis sa bahay para na negosyo ninyo, huwag niyong ipahigit dito. Sacrifice. This is worthy. Kasi sa isang iglap lang kunin yan lahat, pwede yan mangyari. Dami nangyayari yan. Isang iglap kunin niya lahat. Maniwala kayo dyan? Di ba nandyan yan sa Bible? Isang oras lang kunin niya lahat. Kaya wag nating meron pang hihigit sa ating treatment, pagsisikap sa ating relasyon, relationship, worship, meditation, devotion, ministry sa naglalang sa atin. Yan ang isipin natin. Kunting feeling lang, not feeling well, higa ka kaagad. Leave the worship. No. Minsan, pag meron tayong urgent na punta, kahit bilag na tayo, we have to go. We must go. Because of some important relationship to whom you transact with. Na ano kaya sa Diyos? Praise the Lord. Higit na sa ating Panginoong Diyos. Nalala ko noon when I went to the hospital,
to watch my lolo, the father of my tatay. Siyempre, wala akong tulog sa ospital. Pumunta ako simbahan. Alam mo anong nangyari? Natalo ako sa laman ko. Nagsimba ako at that time. Yung ulo ko malapit ng nag-touchdown sa flooring. Nakaranas na kayo ng gano'n na sobrang antok mo na, nagsisikap ka pa rin. Pero not knowingly, you are like a bowing bulrush, para kang nagbabaw na damo. After that, before touching the ground, yung ulo mo, namalayan mo na nandyan ka pala, nagsisimba. See? Where is the mark of your sacrifice for God? Where is the mark of your suffering for Christ? Tandaan natin yan. Kaya don't be lack of knowledge. Praise the Lord. Don't lack respect. Don't lack love. Don't be lack of pag-strive natin para sa Panginoon. Ngayon, anong sabi ni Jesus? Search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Sinabi na yan kanina that you may have everlasting life. But before you have everlasting life, you have to think it. Oh, si Gigi, bago nagkaroon ng gas station yan, nag-isip mo na yan. O, di ba, nangyari. Tayong lahat, ano man ang ating tinatangkilik ngayon, inisip mo na natin yan eh. Kaya napaka-importante yung pag-search mo ng scripture, then you will think you have eternal life. You will have it one of these days. Madali lang masyado ang panahon. Praise the Lord. So, ano yung sinabi ni Jesus? Search the scriptures, for they are they which testify of me. What is scripture? Ay, Pastor Chit, the life of Jesus started at the book of Matthew. No. Jesus said, before Abraham was, I am. Praise the Lord. Even the life of Jesus Christ before na ipinanganak siya sa sanglibutang ito, there are so many prophets, there are many written in Psalms pertaining his suffering, lahat. Ang Old Testament nagtetestify na kay Jesus Christ kung sino siya. Basahin natin. Luke 24:27. Praise the Lord. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Yan. Sa panimula pa kay Moses at sa lahat ng mga propeta, kanyang pinaintindi lahat sa pamagitan ng mga kasulatan, ang mga bagay patungkol sa kanya, patungkol kay Jesus. Kaya pag-search tayo ng Scripture, Old and New Testament, diyan natin nakilala sino si Jesus Christ. Praise the Lord. Basa pa. Luke 24:44. Praise the Lord. And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and the Psalms concerning me. Yan. See? Lahat ng mga nakasulat sa Psalms, sinulat ni Moses, pertaineth me, mangyayari lahat yan. So, kung gusto natin maintindihan sino talaga si Lord Jesus, itong scripture na ito ang magte-testify. Kaya importante, every day you read, every day you hear the Word of God. Importante masyado yan. Ilang minuto man lang devotional natin dito. Ang preaching ko sa devotional, mataas na masyado yung 30 minutes to 45 minutes. Oh, mag-spend ka diyan sa labas. Meron ka bang iniisip na sayang ang na-spend mo doon sa labas? Na-spend mo? Hindi. Because you count it is so necessary, you count it's so important. So if you count your presence in the church is very necessary, very important, hindi ka manghinayang sa ilang minuto.
sa pakinig sa Word of God. Praise the Lord. You know, anong na-feel ko noon? I was crying. Almost every time I go to the church, I almost crying. And sometimes I am crying. You know what is in my mind? Oh, sana nandito si kuya, nandito si kapatid ko, nandito si parents ko. Para ano yung na-receive ko na blessedness sa Word of God. Sana nandito sila. Oh, how I wish they could hear it also. Oh, how I wish they could feel also. Bakit? Naramdaman ko. Kinonsider ko lahat ang Word of God is true and faithful. Tingnan mo sa panahon ni Joshua. Anong sabi ni Joshua in his experience in his life about the Word of God, about the promise of God? Basahin natin. Joshua 23:14. Praise the Lord. And behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing had failed thereof. Yes, walang nag-fail. Ano mang mabuting bagay na ipinangako ng Panginoong Diyos sa inyo, lahat nangyari sa inyo. Walang isa na nag-fail. Basa pa, Joshua 21:43 hanggang 45. Praise the Lord. And the Lord gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers, and they possessed it, and dwelt therein. And the Lord gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers. And there stood not a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hand. There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Yan. Hanggang ngayon, halos lahat ng mga kaaway ng Israel, they want to eradicate Israel on the map of the earth. But they cannot. Because that is part of the Word of God. Part of His promise to His people Israel. Praise the Lord. Susundin lahat yan ng ating Panginoong Diyos. Ganon din sa atin. There is no difference between people of Israel and the Gentiles. We are all have the same privilege. Nauna lang sila sa atin. Praise the Lord. Oh, kaya therefore sa buhay natin, anumang good promises ng Diyos na sinasabi dito sa Holy Scripture, none of those will fail. Time will come, this body will be changed from corruptible to incorruptible. Time will come, our atmosphere will become different, totally different from where we are now. Time will come, ibuburol tayo dito sa ating pamilya. Time will come, mahinto yung hininga natin. Lahat yan, sinabi yan ng salita ng Diyos. None of those will fail. But wala tayong dapat yung inawit natin kay na blessed assurance. We are not afraid of anything. We are not afraid of anyone. We are not afraid. Isa lang dapat tayong matakot yung nandoon sa langit. Because He is the final. Siya yung finality ng lahat. Praise the Lord. He will be the one to decide for you and for me. Dito man sa lupa at sa kabilang buhay. Yeah, walang nag-fail. Kahit anong mga salita. Alam mo, God is God. He is God. He is the only God. Di ba sanabi ko na sa inyo, ang mga scientists kipang kapoy na. Sa sige nilang explore sa outer space, they want to prove that they can reach the end of the universe. But until now, malayo na narating nila. Ilang galaxies na, ilang Milky Ways na ang nalampasan nila. Until now, sabi nila, we cannot measure. It is infinite, it is endless.
Maubos na lang yung lifespan nila. They cannot reach the end of the universe. Because it is being described in the Bible. It is eternal. It is endless. Mag-fail man lahat ng mga statements ng mga tao nagmamatalino sa sanglibutang ito, but none of one word or single word of the Word of God will fail. Sinabi na yan ni Jesus. None of those, even single word will unfulfilled o will be unfulfilled. Lahat mapupulfill yan. Kaya hindi sinungaling ang Diyos. Basa, Numbers 23:19. Praise the Lord. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Yes. Hindi magsinungaling ang Diyos katulad sa tao. Ni anak man ng tao na magsisisi kasi hindi niya natupad. Sinabi niya, hindi niya ba gagawin? Sinalita niya, hindi ba niya ito pagbutihin? Of course. Gagawin niyo lahat. Kaya masarap manalig sa Diyos. Masarap maniwala sa Diyos. Masarap makaalam patungkol sa Kanya. You will never fail. Hindi ka magpi-fail magpakailan pa man. Diba sinabi na yan ni Jesus, heaven and earth may pass away. Why? Bakit sinabi ni Jesus, heaven and earth may pass away? Because this has an end. So time will come, they pass away. There will be a new heaven and a new earth. Babaguhin lahat ng ating Panginoong Diyos. And that is coming is eternal, forever. Praise the Lord. All temporal things will be gone. Mawawala yan. And there are only things will remain forever. Hell and heaven. But the question is, where will you spend your eternity? Warning yung mga verses kanina. Huwag kayong magpa-lack of knowledge. Kasi hindi full ang inyong treatment sa salita ng Diyos. Huwag na huwag yan. Ni huwag niyong kainisan ang salita ng Diyos. Katulad sa nangyayari sa mundong ito, they do not like to retain God in their knowledge. Sabi nila, panakot lang yan. Pampakonsensya lang yan. Hindi naman yan talagang tutuhanin ng Diyos. God is not as cruel as that. Hindi daw ganun ka cruel ang Diyos na pag ang tao may impyerno, walang hanggan. That is not what God is being described. Ano ka? Hindi ka nagbabasa? Kaya importante magbasa tayo. It is God who made it. And He will make it. Sino pala nagsunog sa Sodom and Gomorrah? Alangan man si Mr. Lot. Alangan man si Abraham. Sino pala nagbaha sa mundong ito? Alangan man si Noah. Sino pala nagpalayas kay Adam at kang Eva? Alangan man, mayroon pang another party. Sino nagbagsak kay Lucifer kasama yung mga angels sumama sa kanya? Alangan mayroon pang isang personality doon? No. God. Ang Diyos. Siya ang lahat. Kaya mag-ingat tayong lahat. Knowing you, Jesus. Napaka-importante. Praise the Lord. Ito ngayon ang dapat nating tandaan. Basa, Titus 1:2. Praise the Lord. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Yan na yung unang verse kanina, no? Eternal life. That ye may think eternal life. In hope of eternal life. Ang tanong ko sa inyo, nagalaon ba mo og eternal life? Amen? Do you hope for eternal life? Praise the Lord. So therefore you have to think it.
Hindi kay meron pang nag-exceed sa inyong thoughts, sa ating thoughts, higit sa eternal life. Kaya nga sabi ni Jesus, seek ye first, prioritize the kingdom of God. Put on your list, number 1, priority, eternal life, kingdom of God, and His righteousness, because these are inseparable. Praise the Lord. Hindi pwede na magpunta ka ng eternal life, magawa ka ng unrighteousness. All unrighteousnesses are sin. But there is a sin not unto death. Yung pala, pagsisihan at talikdan. But there is also righteousness unto death. Pag tumalikod ka, huminto ka sa righteousness, gumawa ka ng kasalanan, binalikan mo yung kasalanan mo, diyan ka na namatay. Hindi yan kaligtasan. Kaya, ganun. Ang Diyos, binibigyan talaga tayo niya ng assurance of hope na siguraduhin natin ito, wag natin itong baliwalain. Why do the people, bakit ang mga tao sa sanglibutang ito, may mga tumatalikod, as what the Bible says, may maimpirno? Because that is their choice. Choice nila yan eh. Yun ang pinili nila eh. Your choice is what you will have someday. Choice mo yan eh. Pinili mo yan eh. Kaya sa buhay natin, Jesus said, or God said, choose life. Choose blessing. O, tingnan mong sinabi ni Lord Jesus Christ, if God, there is hope for eternal life, there is also eternal death. Basahin natin. Matthew 25:46. Praise the Lord. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. See, makita mo, always only 2 things. Dalawa lang talaga ang hinahayag ng Diyos. Everlasting punishment and eternal life. Sino ang papunta sa everlasting punishment? Unrighteous. Bakit unrighteous sila? They neglect God, who is the righteous one. They neglect to follow God, who teaches righteousness. They neglect Jesus, who fulfilled the righteousness of God. Ganun. Kaya, ilagay natin lagi sa isip, sa puso, si Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Wala nang iba. Last verse, Matthew 13:43. Praise the Lord. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Yan. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Yan ang imong kaugmaon. You will be shining forever and ever. No more darkness. No more dim. Wala na. That is how is your future status. Pero marami pa ring mga tao, they cannot feel it. If you talk other topics which is more interested na kanilang inaakala, doon sila tumutuon. Kaya huwag tayo magpa-fool, huwag tayo magpaluko sa sarili natin. Be not deceived. Labor not for the meat that which perisheth. Lay not treasure on earth where moth and rust doth corrupt and thieves rob through. Look at mga castles. Hindi apelido ni Pastor Alan ha. Look at castles. Look at mansions. Way back 1950s. What are they now? Ano na sila ngayon? Wala na. Ang mga ears, hindi na nila i-develop kasi mas mahal pa kaysa mag-put up ka ng bagong mansion. Anong laman doon? Daga.
mga wati. Roofing are dripping already. Ang mga atip nagtutulo na. Master bedroom are already dilapidated. Flooring are already so much holes. Marami ng mga butas-butas. Mag-akyat ka doon if you are not careful, baka mabulasot ka. Ganun ang sinabi sa Bible. Kaya sabihin mo, Pastor, alam man ng Diyos, yung aking isip puso, priority ko man ang kaharian ng Diyos. But where is your sacrifice? Where is your effort? Where is your work? Bitaw, mamabita na gisulti po sa mga tao din ni, Lord, I serve you. Lord, I love you. Lord, I give for you. Pero, dahil partial lang, hindi naging priority. Hindi naging first sa list nila ang kaharian ng Diyos. Naging third, fourth, fifth. There are some other matters na mas makita mo naman yan sa buhay ng tao na mas meron pang mas higit kaysa spirituality. Di ba? O kaya sa buhay natin, we cannot deny that. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, I do not know you. You are telling me lies. You are not telling me as what you are describing to me. But in truth, I do not know you. Kasakit kaya nun. Pero samantalang gagawin mo yung will ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kahit hindi ka na magsalita sa harapan ng Diyos, hayaan mo na lang ang Diyos mag-describe sa buhay mo. Well done, thou good and faithful servant. Because when you were, nandoon ka pa sa lupa, nakita ko ang iyong kabanalan. You resist all temptations. You follow after my footsteps. You have sought my kingdom first and my righteousness. And you experience my promises. Tingnan mo, kaya sa buhay natin, napakasarap na kilalanin natin si Jesus Christ. Para yung eternal life na yan, hindi na yung mawala sa isip natin. At gawin na natin lahat for that eternal life. Praise the Lord! So, ganon ka-importante. Huwag nating kalimutan, huwag nating kaligtaan. There is someone up there in heaven who is writing everything we are doing. That is why there is book of record. And time will come that shall be open wide in the day of interrogation. Pag mag-deny ka, i-open yung book of remembrance. Pero kung admit ka, hindi na yan i-open, diretso ka na i-cast doon sa impyerno. So there is no such thing we can hide in the eyes of God. Pero, para doon sa mga anak ng Diyos, only need to hear is your name written in the book of life. Yun lang ang ating pagsikapan na marinig mo na ang, di ba meron tayong awitin, is your name written there? Praise the Lord. Eh sino pala yung isusulat ang pangalan doon sa book of life? Di ba ang mga faithful ones? Di ba ang mga obedient children of God? So be among them. Be faithful children of God. Kaya salamat kay Lord Jesus na lagi niya tayong, si Brother Ali na mahinga na. Praise the Lord. We visited in a quick visit sa Alubihid tsaka sa Malanang congregation. Kasi meron tayong kapatid doon, need to be visited, suffering from cancer of esophagus. Yung dito niya. Hindi na basta-basta yung, sabi pa nila, Pastor, nag-deteriorate na talaga yung health niya. Kaya nagbigay ng word of God, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Si Brother Ali, wala mang cancer yun, namatay man. Praise the Lord. Bakit? Isa lang ang cause of death, cancer lang. Bakit kung wala kang cancer, hindi ka na mamatay? No. We cannot escape.
two things, physical death and judgment. Kaya sa buhay natin, let us rejoice the privilege of being saved sa kanyang kaharian. Kaya ito yung ating i-promote, ito yung ating i-propagate, ito yung ating ipagmalaki, ito yung ating i-share sa lahat. Una sa ating pamilya at saan man tao sa mundong ito. And remember, our action speaks louder than our words. No? Ang ating action. You want to preach to others, yung action mo. Mababasa nila yung epistle of Christ sa buhay mo. Kaya, to God be the glory, prayerful, watchful, and always search the Scripture. Praise the Lord. Meron tayong bisita. First timer. Sige po, ali sir. Ampuan sa takakadali. Yan ay kaulaw.